ng spirgan at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinan. Welcome back sa panibagong episode. Mapagpalang araw ulit sa ating lahat. Muli ay kasama ko pa rin si Bro Dave sa araw na ito. Wala kaming bangkero. Dadayo ulit kami kung saan maraming isda kaming nayayari. Pero ang spot ay secret lang muna. Kaya tara at samahan niyo ulit kami sa adventure na to. Let's go! Right, start tayo. Alas 10:34. Bumaba na si Bro Dave. Maghan tayo ng bus drummer. Alright, let's go, dive safe. Nang makababa ng bangka, magandang visibility, may kunting current at ayos na ayos to. Nang may load ng rubber, diretso na ako sa spot na to. Unang pagsisid at ito na rin ang warm up natin. Sa ibabaw pa lang nag-on ako ng camera. Madalas kasi sa spot na to magpakita ang malalaki. At ang target ko nga ay dito sa may malalim na butas. At habang lumalalim ang sisid, hindi ako mapakali. Lingon sa kaliwa at sa kanan. Baka kasi may magpakita na. Wala namang nagpakita na pwedeng maging target, kaya dumiretso na ako sa bunganga ng malalim na ito na butas. Dito ay lumapat nga ako at sa bandang unahan may napansin ako na grouper na maliit. Ang langoy ng maliit na grouper ay papunta sa pinakababa. Pero napansin ko kagad may malaki pala dinaanan ng maliit na grouper. Ito na yung naging target ko kaya sinugod ko na pababa. Napansin kong gumalaw na ang grouper kaya hindi ko na pinatagal. Taktong distansya at tamang tiyempo kaya tinamaan pa rin ang grouper. Unang isda nga pala natin to. At dito sa malalim na parte ng bahura. Yun naman ano. Sumunod na pagsisid, tinungo ko na kung saan ang maraming base drummer. Ito ay lumapat na ako. Nang mapansin ko naman ang isang ito na humiwalay na sa grupo, ito na yung naging target ko. Naka-advance na sana ang punteriya ko pero biglang umikot ang isda. Mas lalong naging pabor para makatira ng maganda at hindi tayo sumablay dito. Unang base drummer na may tutuhog. Ang bawat isa ng base drummer nito ay halos 1 kilo na rin. Kaya panalong panalo sa napakababaw na spot. At ang dami pa nila dyan. Babawasan pa natin yan mamaya. Wala pa na.
Sumunod na pagsisid, umabanti lang ako ng kaunti dahil nandito ang grupo nila. At sinubukan ko nga pala sa may silong na ito ng bato. Maya lang ay nandyan na at ang dami nila. Ito yung pinakamalaki kaya dito tayo nakapunteriya. At tinamaan na naman natin ang isdang ito. Pangalawang base drummer at ito ay mas malaki ng kaunti dun sa nauna natin natira. Kung bawat kalabit ay hindi tayo sasablay, makakaipon tayo ng ilang kilo nito. At para na rin tayo nakayari ng isang malaking GT. Panalo pa rin mga lods dahil mahal ang presyo ng ganitong isda sa amin. Next drop, sinundan ko lang kung saan sila lumipat at dito ulit mag-aabang tayo. Ang dami pa rin nila sa unahan pero halatang malilikot na. Dalawa kasi sa kanila ay naituhog ko na. Kaya ito sila mga lods, ayaw nang lumapit. Pero dahil kaya pa naman ang hininga, nagantay pa rin ako dito. Inabang ko na ang spear gun dahil napansin ko ang isang ito. Kakalabitan ko na sana pero nagbago ng direksyon. Natsyempohan pa rin natin at tinamaan. Diretsyong ipinasok sa crack na ito ng bato. Kaya nahirapan pa rin tayo, hindi ko nahatak. Diniretso ko na para sugurin at ma-retrieve natin ang isda na to. Kaya pa naman ang hininga. Ilang segundo pa nga ang lumipas dito, naipit kasi ang isda sa loob. At nahirapan akong mailabas ang isda. Pero nagawa pa rin natin. At thank you Lord. Base drummer ulit at ito ay pangatlo na sa tuhugan natin. Pagkatapos nga palang maituhog ang pangatlong base drummer na to, napansin kong dumiretso na si Bro Dave sa bangka at umakyat na, kaya didiretso na rin tayo. Dua pa, ba? Saro, saday? Saday pa saro? 1 kilo. Aso si 54. Pasi drama din. Tapat na. Alright. Diyan lang sa baba. Ay, kainit. Kain. Pangalawang baba nga pala pagkatapos kumain at makapagpahinga. Lumipat na nga pala kami ng ibang bahura. Habang lumalangoy nga papunta sa target na bahura, dito ay maglo-load na ako ng rubber para nakaready na ang spear gun. At hindi nga nagtagal matapos kong may load ang rubber, may nagpakita na sa akin na isang King Mac. Hindi ko na nayo ng camera at nakawala naman ang isda. At sa bandang unahan ko naman, napansin ko si Bro Dave na nakatira na. Isang island trevally ang hinahatak nito. At ako ay binabalik naman ang shooting line sa dating ayos. Sayang yung unang isda na natira ko. King Mac na sana. Lalaki na igo. Para kita rigi dyan, oh. Nagburugkos na naman.
Ignagagi yung sa babaw. Alay ko naman sa pinakababa. Medyo lumabo na nga pala ang visibility, nagbago na kasi ang current. At dito pinuntahan ko ang malaking bato na ito, napansin ko ang isang grouper. Malapit na sana at kaya ng tamaan pero nagulat ang isda at sumuot sa kanyang lungga. Ahon na ako dito at plano ko ay babalikan ko na lang ulit mamaya. Makalipas ang ilang minuto, pabalik na sana ako kung nasaan ang lungga ng grouper. Ito ang nagpakita, isang king mackerel. Hindi ako napapansin ng isda, tuloy-tuloy sa paglangoy ito, kaya hinahabol ko. Close open technique para mapansin ng isda. At ito nga ang nangyari. Napansin nga ako nito pero malayo ang distansya. Pero nang tinira ko ang isda mga lods, ito na naman ang nangyari. Nagbuhol na naman sa rubber ang shooting line natin. Tinamaan nga pero hindi naman tumagos sa isda. Sayang ang king mac mga lods, malaki na sana. Nang maikasa ulit ang rubber, binalikan ko ang bahura kung nasaan ang grouper. Sa ibabaw pa lang nag-on ako ng camera. Ripple na kasi ang gagawin kong pag-drop dito para hindi ko na mabulabog kung naandyan sa labas ang grouper. Malayo pa ay napansin ko na nakatingala na naman ito. Kaya dahan-dahan ako ditong kumilos para mag-close open. Epektibo naman ang ganitong pamamaraan sa king mackerel man o grouper. Kaya hindi ako huminto hanggang sa makalapit ako ng husto. Sakto na nga abutin kaya agad ko na itong kinalabitan. Ganda naman ang naging patama kaya ayos na to mga lods. Nayari pa rin natin ang grouper na ito sa pangalawang pagkakataon nga lang. Sayang yung kibo kanina. Diyan lang. Tali na sa rubber. Nang maituhog ang grouper, lumangoy na ako papunta sa bangka. Pero nadaanan ko naman ang isang ito na barakuda. Napansin naman ako nito kaya lumingon pabalik. Nabigyan tayo dito ng pagkakataon para makatira. Maayos naman ang naging patama pero hindi na naman bumuka ang flapper. Nakawala pa rin ng isda mga lods. Malalaki ang nasayang natin dito sa spot na ito, barakuda at king mackerel. Ay, sayang na naman. Grabe. Next drop, habang lumalapit ako sa lalapatan na bahura, sa bandang kanan napansin ko ang grupo ng Island Trevally. 4 na piraso, hindi ko natira itong malaki sa unahan. Itong sumunod na lang ang tinutukan ko. Mabawasan man lang natin ang grupo nila, panalo na rin yan. Island Trevally naman ang maitutuhog natin dito.
Ayos! Nakapag-on pa lang ako ng camera, may nagpakita na kaagad dito, 2 King Mac. At etong malapit na ang pinunteriya ko. Hindi pa ganong kalakihan pero sulit na to mga lods. King Mackerel naman ulit ang sumunod na maitutuhog natin. Sa bandang kaliwa naman dito sa drop ko na ito, napansin ko ang sweet lips. At ito na ang target natin. Hindi ko makuha sa drop shot kaya lumapat na lang ako sa bahurang ito. At inantay ko na lang na lumapit. Nang makapwesto na nga ako sa pagkakalapat, napansin kong pabalik na nga ang oriental sweet lips. Kaya itinutok ko na ang spear gun at agad ko na nakinalabitan. Na-fatal ang isda at hindi na ito nakagalaw. Ahon na ako diretso dito at hinata ko na ang isda pa ibabaw. Panalo pa rin, sweet lips, pang ulam na to mga lods. Ayaw sa drop shot. Sumunod na pagsisid malapit sa naangklahan ng bangka. Pinipilit ko sa drop shot ang green jab fish na ito. Kumuha ng tiyempo para makalabitan. Sakto lang na lumingon ito sa akin. Kaya pinilit ko na. Pero hindi natin ito natira. At inantay ko ulit na bumalik. At eto na nga mga lods. Muli kong kinalabitan ang green jab na ito. Pero ang nangyari mga lods, tinamaan pero nakawala pa rin ang isda. Hindi pa rin ibinigay sa akin. Pangatlong isda na nakawala sa hapon na ito. At pagkatapos nito mga lods, diretso na ako sa bangka para umakyat na rin at magpahinga. Hapon na rin mga lods at uuwi na. Wala na naman. Kita tayo ng bangka. Sa Trimidya. Paano pa kimalagulo dyan? Nakabuhi pagiraray. Nakabuhi pagiraray. Paano kimalagulo dyan? Lagi ba ako na? Ha? Dua? Dalawa GT?
Balik na ako dyan. Ano? Ang galing to. Si Dave dito lang. Dalawang titi. Panalo. Atin puro nakawala. Panaw ki manabang nakabuhi. Panaw ki tanigi na dakula. Burong pus. Wala kang swerte. Oh, sarap dahil lubod oh. Maliit lang yung kingmak na nadali. Malaki kanina. Tali sa ano, rubber, dalawang kingmak. Tali. Johnny, very cute. Oh, madami. May GT pa dalawa. Nagkailigan ni dyan yung puto. Nahiling ko ano, duwan. Magayo, siraw ko. Hindi ko yan pag... Sige ko sakali. May danoy, tinira ko. Kung huyan pa palagi ba ako paranin. Sponsor by Dive Star. Yan, hindi na tama pinamanuan mamaya. Ayan ang first blood dito. Ganda oh. Wow, what a design. Let's go. Magpahinga na. Kain na rin kami. Alas 12:21. Nandito kami sa Albay. Ayan yung Vulcan Mayon, no? Wala kami nangyari ni Bro Dave kanina sa unang baba. Kaya lumipat kami dito. Sana dito makayari na. Let's go. Drive safe. Next day adventure kasama pa rin si Bro Dave. Pangalawang bahura na nababaan. Unang bahura na binabaan namin, malabo ang tubig. Wala kaming nayari na isda. At dito sa sumunod ay maganda naman ng visibility. At umaasa kami na makayari dito ng malalaki. Loaded na ang spear gun kaya umpisa na natin ang paghahunt. Nang marating ang tamang pwesto, dito ay may kunting current at ayos na ayos to sa paghahunt ng mga pelagic. Nang sakto na ang naging pahinga, diretso na akong nag-drop dito. Hindi ganong kalakihan ang bahurang ito kaya halos magkalapit lang kami ni Bro Dave. Iisa lang kasi ang dapat pwestuhan kung saan nanggagaling ang agos. Hindi ganong malinaw pagdating sa ilalim pero ang daming baitfish sa paligid. Napakasarap maghunt pag ganito karami. Mahalata mo talaga kapag may paparating na malaking isda. Siguradong gagalaw ang mga bait na ito. At napapansin ko na nga dito na hindi mapakali ang mga maliliit na isda. Napakalilikot nila at halos sumadsad na sa bahura yung iba. Mga dalagang bukid at sulid kung tawagin dito sa amin. Ang dami nila dito. Ilang segundo ko pang pinagmamasdan ang mga maliliit na isda na ito. Halos hindi rin ako mapakali dito. Lingon sa kaliwa at sa kanan. Mataas kasi ang posibilidad na magpakita dito ang malalaki. Napansin ko na nga dito na mabilis bumaba ang mga maliliit na isda. Pero kapos na tayo sa hangin at kailangan na nating umahon. Hindi na maaantay kung may magpakita pa na malaki. Kaya abanti na tayo mga lods at angat muna tayo.
Lumipas ang ilang minuto sa ibabaw at nakapagpahinga na tayo. Muli akong sumubok mag-drop dito. At nang makalapat nga ako, napansin ko na wala ang mga maliliit na isda. Siguradong may malaki na magpapakita. At na mapalingon nga sa bandang kanan, ito na nga ang King Mac. Busy sa paghunt kaya hindi ako napansin. Dumaan mismo sa may tapat ko. Pataas ang punterya ng spear gun kaya maliit ang tsansang tamaan. Pero tumama pa rin ang tira natin dito. Unang King Mac sa nababa na bahura. At ito ay malaki na rin kaya panalo. Halos. Sumunod na pagsisid, kakaon pa lang ng kamera, napansin ko na ang King Mac sa unahan. Hindi na ako dumiretso sa paglapat at agad akong nag-close open. Napalingon naman sa akin ng bahagya ang King Mac pero malapit ng distansya. Kaya agad ko na itong kinalabitan. Mas malaki sa naunang King Mackerel kaya napakalakas na nito humatak. Hinayaan ko lang ito para makaahon na ako ng mabilis at makontrol ko ang line. Konti na nga lang ang natira sa line pero napansin kong humina ang isda. Kaya dito ay nila ko na ang reel at hinata ko na ito pabalik. Napakahaba ng line kaya fast forward na natin. Malaki-laki to. Umakyat na nga pala ako ng bangka para mailagay sa cooler ang dalawang isda na to. Mabigat-bigat na sa baywang. Ayun, nakuha namin kanina. Malabo dun sa unang binaba. Hindi ako gumamit ng camera. May isa na rin si Bro Dave na King Mac. Hindi ko lang alam kung ano kalaki. Pagkatapos kong maayos ang dalawang isda na to sa cooler, bumaba pa nga ako dito mga lods pero wala na akong nayari na isda. Nagbago na kasi ang current kaya umakyat na rin si Bro Dave. At sumunod na rin ako. Ilipat ulit kami ng ibang bahura. Alauna 29. Sa nalipatan naman na bahura, napakadalang ng isda. Maraming beses na nag-drop pero hindi man lang pinalad. Lumipas ang ilang oras, hindi man lang tayo nakayari. Huling drop sa hapon na ito nang may magpakita na isda. Pero ilang segundo rin ang lumipas.
Bago ko pa napansin ang isda, malabo kasi ang visibility. Isang lingon pa nga sa kanan at nang bumalik ulit sa bandang harapan, napansin ko na dito ang king mackerel. Malayo ang agwat ng distansya kaya umangat na ako sa bahura para habulin ito. Pero kusa naman itong lumapit kaya nabigyan ako ng pagkakataon. Natira ko kagad ang king mac na ito. Tumagos pa nga ang shafting ko sa katawan. Huling isda na nga pala sa hapon, king mackerel pang binigay. Kaya nakatatlong king mackerel tayo. Subok ang wetsuit na bago, dive star na dark green. Panalo. Pagkatapos kong ma-recover ang king mackerel na ito, dahan-dahan na akong lumungoy papunta sa bangka. Dahil sobrang pagod na rin mga lods. Simulan na natin pala mag-shoutout sa ating mga magigiliw na taga-subaybay. Unahin na natin to si Umay Vlog TV ng Bacoor, Cavite. Shoutout sa iyo lods. Shoutout na rin pala kay Jerry Escuadro ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. At ganun na rin sa family Vicente Villabito from Davao City. Shoutout na rin kay Duarte Salvacion ng Rosario, Batangas. At ganun na rin kay Larry Tomas ng Nueva Ecija. At shoutout na rin pala sa Dimdam family ng Gatbo, Bacon, Sorsogon. Shoutout sa iyo Richard Abijo ng El Salvador City. Shoutout sa iyo Edwin Supitran ng San Rafael Salambao, Bando, Bulacan. Alexander Pesquera and family from Jensen Tumbler. Shoutout sa inyo. Shoutout na rin kay Richard Beller ng Liguan, Rupo Albay. Rapu-Rapu Albay yata to lods. Shoutout kina Ami Friend, Melissa Fer, Fernando Jr. Tataon Toy Fuji Edward ng Quezon Province. Shoutout na rin po sa inyo. Always watching from Palon Leyte, Elmer Escorial. Shoutout sa iyo dyan. Shoutout sa family Javier ng Barangay Kaputikan, Talabiran, Nueva Ecija. Federico Javier Jr. Shoutout na rin sa iyo. Ribando Shalongo ng Las Piñas City. Shoutout na rin sa iyo. Niño Digia from Padang Patnongon, Antique, shoutout na rin. Bagong subscriber from Surigao City, Maria Fe Esparacelio, thank you so much. Shoutout sa Hagonoy family from Punta Santa Ana, Manila, lalong-lalo na kay Jomar Hagonoy, shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo Jonathan Micabalo from Medina, Misamis Oriental. From Karamuan, shoutout sa iyo Rolly Ruiz. Irano Ditisio ng Aluran, Misamis Occidental, shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo Francis Carl Mamawag, watching from Paris, France. Watching from Dammam, Saudi Arabia. Shoutout sa iyo Michael Galiesa. Shoutout sa iyo Buong Machete Vlog from Munting, Mapino, Naay, Cavite. Renz Barbosa, shoutout na rin sa iyo. Shoutout na rin sa asawa mo na si Roseanne Infante Barbosa na nasa Canada. Shoutout sa iyo Fredelyn Balaw, watching from Hong Kong. Shoutout mo nga pala mga espiro ng Palawan sa Canipo Island, kay Native Channel at kay Joy Adventure. Ganun na rin kay Batang Espero, shoutout na rin. Shoutout na rin sa iyo Anika Pedraza at sa family mo dyan sa Jaro Leyte. Shoutout na rin po. Pa-shoutout ni Irene Diaz. Shoutout daw sa kanyang misis si Teresita Diaz at sa kanyang kapatid na nasa Bacon na si Ray Diaz Mariano sa si Onisimo. Shoutout na rin sa inyo. Shoutout sa iyo Idol Tani Feriol at sa asawa mo na si Ibon Tison ng Pinamalayan Oriental, Mindoro. Shoutout kay Ramil Titan ng Marikina City. Shoutout sa iyo Lorenzo Panganiban ng Matimbo, Malolo City, Bulacan. Nabales family ng Cebu, shoutout sa inyo. Shoutout na rin sa iyo Franz Kalimutan at Mandaragat ng Libak. Ingat po tayo palagi at God bless all.